Mabuti nga ba ang fasting sa katawan? Ano-ano ang mga benepisyo nito at papaano na ang fasting ay nakakapagpabuti ng ating pakiramdam? Ang fasting ay hindi pagkain sa loob ng ilang oras o ilang araw. Kapag naka-fasting, pwedeng inumin lang, pero yun ay may restriction pa rin, depende sa kung ano yung iinumin na hindi totally makaka-break ng fast. Alam niyo ba na ang pinakamatagal na fasting sa history ay ginawa ng isang Scottish na ang pangalan ay si Angus Barbieri noong 1965. At ito ay ginawa niya sa loob ng 382 days. Nag-survive lang siya halos sa black coffee, tea, sparkling water, some soda water nung final days na ng fasting niya at ilang supplements. Discuss natin, ano ba talaga yung mga benepisyo ng fasting? Number 1, weight loss. Siyempre, dahil wala kang food intake, ang gagamitin ng katawan mo bilang fuel ay ang sarili mong taba. Kaya nagkakameron ka ng fat burning. Number 2, insulin sensitivity. Dahil wala kang food intake, ang insulin mo ay hindi parang roller coaster dahil walang glucose spike. At dahil namamahinga ang insulin, na ibabalik sa tamang balanse ang signaling pathways ng katawan mo. And number 3, detoxification. Ang katawan natin ay may kakayahang maglinis at mag-repair, lalo na kapag ito ay nasa fasting state. Kapag ito ay walang pagkain, ito ay nagsi-self-eating. Yes, you heard it right. Self-eating. Kinakain yung sarili mong katawan o yung tinatawag na autophagy. So, ibig sabihin ng self-eating, dahil wala yung food intake, magre-recycle ito at mag-break down ng mga old damaged cells at papalitan ito ng bago. Imagine mo yung katawan mo na dahil naka-fast ka, yung janitor sa loob ng katawan mo, mas makakapaglinis siya ng mabuti kasi wala nang napasok na pang-abala, which is yung pagkain. Yung janitor mo sa loob ng katawan mo, nag-scavenge siya. Siyempre, dahil walang abala, mas effective niya nagagawa ang kanyang trabaho dahil walang nagkakalat. Ang number 4 ay better mental well-being. Dahil nagiging insulin sensitive at nagkakameron ng cell renewal, nawawala yung brain fog at nagkakameron ng tinatawag na neurogenesis. Kumbaga sa halaman, may ugat, nasulo yung maliliit na ugat, mas yumayabo yung halaman. So, ganun din yun sa utak. May natubo ding maliliit na neurons na nagpapa-improve ng cognitive function natin tulad ng memorya, mood, at saka focus. Number 5 is it slows down aging process. Dahil may cell renewal at nare-repair ang damage ng katawan, nabagal din ang aging or pagtanda. Para itong bahay na dahil nare-repair ang sira at napipintahan, kahit luma, nagmumukha siyang bago. Ang computer, di ba nire-reboot natin para umayos ang performance niya? So wala yung pinagkaiba sa katawan. Kailangan natin siyang i-reset or i-reboot para yung performance ng katawan natin gumanda rin. Yung binanggit kong 5, yun ay ilan lamang sa napakaraming benepisyo ng fasting. Pero para mas maintindihan nyo pa, bigyan ko lang kayo ng konting insight sa ano ang nangyayari sa katawan natin kapag naka-fasting from 4 hours to 36 hours. Ang katawan natin may dalawang source ng fuel. Ang tawag dito ay glucose at saka ketones. Ang primary source ng fuel natin ay glucose. Saan yun nakukuha? Sa carbohydrates sa pagkain. Kapag na-sense ng katawan natin na ang glucose ay insufficient or wala na, anong gagawin niya? Magsiswitch ang fuel niya from glucose to ketones. Ibig sabihin, magre-recycle ang atay at ang kidney na galing sa fats, proteins at iba pang compounds para i-convert sa glucose. At ang tawag dito ay gluconeogenesis. Ito ngayon ang magiging source of energy mo. Kumbaga, nawala yung glucose mo, na-sense ng katawan, gagawa siya ng paraan dahil ang gusto niya mag-survive ka. So, kukuha siya ng mga dapat i-convert into glucose na tawag doon yung gluconeogenesis para magkameron ka ng fuel or bagong source of energy. Yes, ganun kagaling ang katawan. Kaya kung tayo ay gutom at walang pagkain sa loob ng ilang oras o araw, hindi agad tayo mamatay dahil ang katawan natin ay merong automatic coping mechanism para mag-survive. So ano ngayon ang nangyayari sa katawan natin sa bawat oras na wala tayong pagkain starting from 4 hours? Ang digestion ng pagkain normally takes average of 4 hours bago ito totally ma-digest. Pagkatapos ng 4 hours, bumabalik ang insulin level at glucose level sa normal. Sa ganitong stage, ginagamit pa rin ng katawan mo ang sugar mo bilang source of energy, yung glucose. Sa 8 oras na walang pagkain, ang blood sugar mo ay nababa na. At ang ginagamit na ng katawan mo ay yun ang stored glycogen. O yung tinatawag na naka-imbak na glucose sa liver
at muscles. Kumbaga, yun yung inostore ng katawan mo para in the event na wala kang pagkain, meron kang makukuha in the future. So yun na yung tinatawag na glycogen or fat reserves. Sa loob ng 12 hours na walang pagkain, dyan na nagsisimula ang fat burning. Bumababa ang insulin at ang katawan mo ay papasok na sa tinatawag na state of ketosis or paggamit ng ketones, yung secondary fuel bilang source of energy na dati ay galing glucose. So from glucose, magiging ketones. Kaya kung nare-recall ninyo yung na-mention ko kanina na nagre-recycle ang katawan natin ng fats, proteins at iba pang compounds para magamit ng katawan bilang enerhiya, yun na po yung state of ketosis. And lakad na tayo sa 16 hours of fasting. Diyan na nag-activate yung tinatawag na autophagy or self-eating. Kapag gutom ang katawan, i-breakdown na nito ang damaged cells at magiging scavenger siya sa sarili mong katawan o tagalinis ng bulok at sira nito. 24 hours, dito na nagkakameron ng cellular repair or pagkukumpune ng damaged components ng katawan. Mataas na talaga diyan yung fat burning mode mo. Tumataas na rin ang iyong insulin sensitivity at nagsasaayos na ng inflammation sa loob or anumang abnormalities diyan. Pagtungtong ng 30 hours, yung tinatawag na human growth hormone, HGH, napoproduce na yan ng katawan. At ang purpose ng HGH na yon ay ma-preserve ang muscle mass mo habang nag-accelerate naman ang fat loss. Contrary to sinasabi ng iba na kapag daw nagpo-fasting ay mawawala ang muscle mass, hindi po. Yun ang purpose ng HGH, mag-preserve ng muscle mass. So sa madaling salita, hindi mawawala ang laman o muscle pero mababawas ang taba. And 36 hours, ito na yung full blast na. Ika nga'y maximum autophagy. Ang maraming dead cells ay nasa clearing stage. Nagre-regenerate na ng bagong tissue at boosted na ang metabolism. So doon sa state na yon, meron ka ng full reset ng katawan. Ang question ay, pwede pa ba siyang i-extend ng more than 36 hours? Yes, wala pong problema. Depende sa kapasidad ng katawan mo, depende sa goal mo, at kung kaya mo naman na ilang araw pang walang pagkain, ikaw ang makakapagsabi ng depende sa kondisyon ng katawan mo, why not? Kaya imagine niyo kung tayo ay malimit kumakain, ang katawan natin ay lagi nasa building process, sa halip na breakdown process ng mga old tissues. Kaya pag lagi ng pile and pile and pile and pile up ang mga old composition ng katawan, nawawalan siya ng kakayanan na magpagaling. Samantalang kabaliktaran, kapag naman ikaw ay naka-fasting, nagkakameron siya ng kakayanan na magpagaling dahil may bine-breakdown siya may nire-recycle siya. At doon nagsisimula ang unti-unting paggaling. Ang fasting po ba ay real science? Marami ng solidong pag-aaral tungkol dito sa hayop at saka sa tao. At napatunayan na beyond reasonable doubt, ay marami talaga ang benepisyo ng fasting sa katawan. I just want to make it clear na ang tinutukoy po ditong fasting ay hindi yung religious rituals na fasting, kung hindi yung science-based or for medical reasons. Ang isa pang importanteng question sa fasting ay, pwede ba itong gawin ng kahit sino? Hindi po. Kailangan na ito ay merong medical advice, nag-seek ng professional help, at merong guidance kung gagawin mo, lalo na kapag meron kang existing critical conditions. So, hindi po ito basta ginagawa kung kailan maisipan or dahil nakiuso lamang. Meron akong alam na na-hospital dito dahil ginawa ng hindi pinag-aralan, napanood lang sa YouTube at saka sa TikTok, akala madaling gawin. Hindi po ito ganun kasimple. May mga preparations na ginagawa prior to fasting. At ang isa sa unang preparation na ginagawa dito ay kailangan fat-adapted ka muna o sanay na ang katawan mo na gumamit ng fat as source of energy. Kapag kasi ang katawan mo ay sanay gumamit ng glucose o asukal tapos mag-fasting ka, ay tiyak yun, mangangatal ka sa gutom at hindi mo ito kakayanin. And worse, baka himatayin ka pa. Please watch this video para sa mga guidelines sa intermittent fasting for beginners. And ulitin ko, hindi ko po ina-advocate na mag-fasting kayo ng walang guidance or medical advice. Please consult first sa inyong physician. Ang fasting, libre, pero maraming therapeutic effects. Imagine, walang pagkain, walang gamot, walang doktor, kundi yung doktor mismo sa loob ng iyong katawan. Masyadong matalino ang ating katawan because ang designer natin ay no other than our God. Sa katawan pa lang, hindi na niya tayo pinabayaan hanggang sa kaunti-untihang imaymay nito. Na even in the absence of food, ay meron itong kakayahang hindi agad bumigay. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Fasting or not fasting, there's a doctor within.
Kaya lang, kapag naka-fasting ka, mas na-unlock ang potential ng kakayahan mo na magpagaling. Nung hindi ko pa alam ang benefit ng fasting, hindi ko pa naiintindihan yung mga ganitong bagay. Gusto ko laging kumain dahil ipinamulat sa atin na kumain ka para lumakas ka. Hindi pala ganon. So ngayon ko na-realize na ang kalakasan natin ay hindi nasa pagkain lamang, kundi nasa pagbibigay ng break or pahinga sa katawan mula sa pagkain. Ang fasting ay isang uri ng self-respect dahil hinahayaan mong gawin ng katawan mo ang trabaho niya na walang abala mula sa pagkain at i-unlock ang healing power para sa natural na paggaling. Sa mga viewers po, nakapag-fast na po ba kayo? Madali ba? Please leave your comments down below and I would love to hear from you. Once again, salamat sa panonood. Kung meron po kayong mga tanong, again, please leave your comments down below. And please subscribe to my channel for more eye-opening videos about self-care. See you on my next videos. Bye-bye.